Henesis Kabanatang 3. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, "Sinabi pa ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" Sinabi ng babae sa ahas, "Makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan." Subalit sinabi ng Diyos, "Huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay." Subalit sinabi ng ahas sa babae, "Tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, makakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin?" Sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain." Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako." Sinabi niya sa babae, "Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo." At kay Adan ay kanyang sinabi, "Sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain iyon, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo, kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik." Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman." Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Mga aral na matututuhan sa Henesis Kabanatang 3. Ang Henesis Kabanatang 3 ay naglalaman ng isa sa pinakamahalagang kwento sa Biblia, ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Narito ang pangunahing aral na mapupulot dito. Una,
ang mapanlinlang na katangian ng tukso. Ipinapakita ng ahas na si Satanas rin na ang tukso ay madalas nagmumula sa pagdududa sa salita ng Diyos at pagbaluktot sa kanyang mga utos upang magbukhang mabuti ang masama. Ikalawa, ang mga bunga ng pagsuway. Ang kasalanan ay nagdadala ng agarang kahihiyan, takot at pagkasira ng relasyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Hindi lamang ito pinakasimpleng pagkakamali, ito ay pagkahiwalay sa Diyos. Pangatlo, ang pagtuturo ng responsibilidad. Na magkasala si Adan at Eva, sinubukan nilang magtago at magsisihan. Itinuturo nito na huwag tayong magtago o maghanap ng sisisihin kapag tayo ay nagkakamali. Mas mabuti pang aminin natin sa Diyos na tayo nagkasala at humingi ng tawad sa Kanya. At ikaapat, ang pag-ibig at habag ng Diyos. Sa kabila ng kanilang pagsuway, hindi tuluyang tinalikuran o pinabayaan ng Diyos ang tao. Sa katunayan, dito rin unang ipinangako ang tagapagligtas o ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas ayon sa Henesis, Kabanatang 3. Ang Panginoong Jesucristo ang tanging pag-asa ng tao tungo sa kapatawaran at kaligtasan. Purihin ang ating Diyos.